Habang dumadaan ang bus sa tulay, laking gulat ni Sam nang makita ang isang malaking butas na hinukay sa kalsada para sa maintenance. Sa butas, natano niya ang malalim na karagatan sa ibaba. Ang taas ay nagpakirot sa kanyang ulo at nagpakaba sa kanya. Nang dahan-daang dumaan ang bus, saka lamang tuluyang nakahinga si Sam. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang huminto ang bus dahil sa trapiko. Napatalsik siya ng preno at nasugatan ng isang matalas na piraso ng metal na nakausli mula sa upuan. Noon din, isang malakas na bugso ng hangin ang humampes sa tulay. Nagsimulang umingay ang buong istruktura. Hindi napansin ng mga manggagawa ang nasa likod nila. Mabilis na kumalat ang bitak sa lahat ng direksyon. Malakas na naputol ang cable ng bakal dahil sa pressure. Napilipit at nabaluktot ang mga metal na bara sa ilalim ng tulay. Pagkatapos, sa harap mismo ng lahat, nagsimulang gumuho ang tulay. Hinailan ni Sam ang kanyang kasintahang si Molly at tumakbo. Nagpanik din ang iba pang mga pasahero at nagmamadaling bumaba ng bus. Tumalon si Candace sa guardrail bago pa man gumuho ang bahaging kinaroroonan niya. Ngunit hindi siya nakatakas sa oras. Nahulog siya kasama ng semento sa dagat at malagim na natusok ng palo ng isang bangkang dilayag sa ibaba. Natigilan sa gulat ang kasintahan niyang si Peter matapos mapanood ang pagkamatay nito. Kinailangan siyang hilahin ni Sam palayo bago pa mahuli ang lahat. Samantala, kalalabas lang ni Isaac sa banyo. Natigilan siya sa nakita. Dumulas ang bus mula sa nakahilig na tulay at tuluyang nahulog. Tumilapon si Isaac papunta sa windshield at bumagsak sa dagat kasama ang sasakyan. Tumakbo sina Sam at ang iba pa ng mabilis patungo sa gilid. Ngunit mas mabilis ang pagguho. Hinaranggan ng bumabagsak na tulay ang kanilang pagtakas. Wala silang ibang nagawa kundi ang gumapang sa bakal na biga na parang isang mahigpit na lubid. Dahil sa malakas na hangin, marahas na umuga ang biga. Gayunpaman, maingat na umakyat si Molly. Ngunit may nabangga si Olivia habang tumatakbo. Nahulog ang kanyang salamin sa lupa. Kung wala ang mga ito, wala siyang makita. Natigilan siya sa kinatatayuan, takot na takot. Tumalikod si Sam at tinulungan siya. Marahan niyang ginabayan si Olivia pasulong at hinayaan pa siyang mauna. Dahan-dahang gumapang si Olivia, nanginginig ang buong katawan. Nang malapit na siyang makarating, muling nayanig ang tulay. Yumuko ang bakal na biga dahil sa pressure. Nadulas at natamba si Olivia. Buti na lang at marunong siyang lumangoy at nagawang manatiling nakalutang. Ngunit sa sumunod na segundo, may bumagsak na kotse mula sa itaas. At bumagsak mismo sa ibabaw niya sa tubig. Samantala, ang naputol na bakal na cable ay humila pataas ng isang bakal na haligi mula sa lupa. Pinaikot ito sa ere at binasag si Nathan habang tumatakbo. Nagsimula ring maputol ang mga bakal na cable sa paligid ni Sam. At lalong lumala ang pagkiling ng tulay. Habang parami ng parami ang mga cable na napupunit, hindi na kayang balansehin ng mga tao. Isa-isa, nadulas sila at natamba. Si Dennis, ang boss ng kumpanya, ay nagawang kumapit sa isang bakal na biga sa gilid. Isang tipak ng nakataas na semento ang tumaob sa isang truck na puno ng mainit na aspalto. Agad na bumuhos ang nagliliyab na aspalto. Tuluyan siyang tinakpan. Sa sandaling iyon, tumakbo papasok si Peter. Lumukso siya sa ere at kumapit sa isang nakausling berendilya. Tumakbo rin si Sam pasulong at tumalon paakyat. Bago pa man gumuho ang gumuhong tulay. Nang akala nila ay ligtas na sila, nagsimula ring tumagilid ang bahaging kanilang kinalalagyan. Tumalikod ang isang truck sa tabi nila dahil dumulas pababa ang mabibigat na bakal. Sa loob ng ilang segundo, tumago sila sa katawan ni Peter. Nagmadaling umakyat si Sam, ngunit isang bakal na plaka ang bumagsak pagkaraan ng ilang segundo. Nahati siya sa dalawa. Pagdating din ni Sam, napagtanto niyang nasa loob pa rin siya ng bus. Bigla na lang, napreno ang bus. Nasugatan si Sam ng parehong matalas na piraso ng metal kanina. Katulad ito ng panaginip niya. Sumigaw siya na babagsak na ang tulay. Pagkatapos ay hinayla ang kanyang kasintahang si Molly at tumakbo palabas ng bus. Sumunod sa kanila si Boss Dennis at ang ilang kasamahan sa trabaho. Ilang sandali pa, lumitaw ang malalaking bitak sa tulay. Ang mga bumaba ng maaga ay tumakbo para sa kanilang buhay. At nakatakas bago gumuho ang tulay. Ang lahat ay nilamon ng dagat. Natigilan ang mga kasamahan ni Sam. At ang mga pulis na parehong nagulat, ay marahas na nagtanong sa kanya. Ngunit wala silang nakita. Kinumpirma kalaunan ng ulat ng investigasyon na ang sakuna ay sanhi ng malakas na hangin at pinsala sa istruktura mula sa patuloy na konstruksyon. Sa huli, wala silang ibang nagawa kundi palayain si Sam. Ngunit pagkatapos dumalo sa libing ng kanilang mga kasamahan, isang kakaibang lalaki ang biglang tumawag kina Sam at Peter. Inaangkin niya na kinasusuklaman ng kamatayan ng pagiging lokohin. At binalaan silang mag-ingat mula ngayon. Mukhang nag-isip si Sam, ngunit inisip lang ni Peter na baliw ang lalaki. Hindi niya ito sineryoso at pinanood ng kanyang kasintahang si Candace.
sa pagsasanay ng gymnastics, dahil sira ang air conditioner at ang gym. Kinailangan nilang gumamit ng mga bentilador para palamigin ang lugar. Walang nakapansin na natanggal ang takip na goma ng cable ng kuryente. Sinimulan ng isang maintenance worker ang pag-aayos ng AC. Sa likuran niya, nagsimulang manginig ang mga tubo. Maya-maya ay tumulo ang tubig mula sa condensation sa mga dugtungan. Sa sandaling iyon, si Candace ay nasa balance beam. Ginagawa ang kanyang rutina. Wala siyang ideya na may nabubuong puddle malapit sa nakalantad na alambre. Lumalala ang pag-alog ng mga tubo. Sa wakas ay lumuwag ang isang tornilyo. At diretsyong bumagsak sa balance beam. Sumigaw si Candace patawid. Mapanganib ang paglapag ng kanyang mga paa malapit sa tornilyo sa bawat pagkakataon. Buti na lang at hindi niya ito natapakan. Natapos niya ang kanyang rutina ng maayos at tumalon pababa. Naglakad siya sa gilid para panasan ang kanyang pawis. Habang nagsimulang damaloy ang tubig patungo sa kanyang paa, casual niyang inihagis ang kanyang tuwalya sa lupa. At muli, muntik nang makaiwas sa panganib. Pagkatapos ay lumipat siya sa uneven bars para sa kanyang susunod na rutina. Hindi niya namalaya na medyo maluwag ang isa sa mga tornilyo ng bars. Samantala, isa pang babae ang tumapak sa balance beam. Tumalikod siya, umikot, at sa wakas ay lumapag mismo sa parehong tornilyo. Umiiyak sa sakit, nahulog siya. Hindi sinasadyang natamba ang isang mangkok ng chalk powder. Itinapon ng bentilador sa malapit ang pulbos sa hangin. Nawala ang kanyang pagkakahawak at bumagsak sa lupa. Nangilabot ang kanyang mga paa at kamay at agad siyang namatay. Matapos marinig ang balita, nagmadali si Sam sa ospital upang magbigay ng ginhawa. Ngunit hindi sinasadyang nakita niya ang kakaibang lalaking iyon. Na pinapanood sila mula sa malayo. Nang muli siyang tumingin ng mabuti, nawala na ang lalaki nang walang bakas. Ang pagkamatay ni Candace ay lalong nagpalungkot sa buong kasama. Ngunit si Isaac na mahilig sa pagsasamantala sa mga sitwasyon, ay talagang tuwang-tuwa. Binuksan niya ang mga drawer ng namatay isa-isa. Hinalungkat ang mga mahalagang bagay. Sa isang drawer, isang massage therapy voucher lamang ang kanyang nakita. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso siya sa lugar upang gamitin ito. Ngunit hindi matiis ng matandang babae ang lakas ng masahe. Pinaikot pa niya ang isang tornilyo mula sa paa ng mesa. Pagkatapos ay binasa niya ang isang tuwalya sa alkohol. Isterilisado ang ilang karayom. At binigyan siya ng isang buong katawan na acupuncture session. Nang makapagpahinga na si Isaac, pinatay niya ang mga ilaw at lumabas. Bigla, isang nakakatakot na simoy ng hangin ang umihip sa silid, ang insensong patpat na mahina na ang apoy ay nabali at nahulog. Ilang sandali pa, sinindihan nito ang tuwalya na binasa ng alkohol sa ilalim nito. Si Isaac na hindi makagalaw ay nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong. Ngunit ang silid ay masyadong soundproof. Walang nakarinig sa kanya. Gumalaw siya sa kama sa takot dahil natanggal ang isa pang tornilyo. Gumuho ang kama na nagpabagsak kay Isaac sa sahig. Tumilapon din ang bar aisles ng alak. Natapon ang likidong mabilis na kumalat sa ilalim niya. Doon na siya sa wakas nagising mula sa pagkabigla. Pilit siyang bumangon at masakit na hinugot ang mga karayom sa kanyang katawan. Paalis na sana siya, nakarinig siya ng ugong. Nakita niya ang isang nag-vibrate na telepono na tumamba sa isang kandila. Agad na sinindihan ng apoy ang alak sa sahig. Dahil sa takot, umatras siya sa isang tabla at itinumba ito. Buti na lang at hindi pa nakakalayo ang apoy. Nakahinga ng maluwag si Isaac, ngunit sa sumunod na segundo, isang maluwag na tabla sa itaas niya ang natanggal. At isang mabigat na estatwa ni Buddha ang bumagsak. Samantala, iniimbestigahan pa rin ng pulisya ang pagkamatay ni Candace sa gym. Ngunit kahit ilang beses nilang subukan, hindi nila magawang ulitin ang nangyari. Samantala, nagtakbuhan ng mga natitirang nakaligtas. Matapos marinig ang pagkamatay ni Isaac, ngunit muling nakita ni Sam ang kakaibang lalaking iyon sa pinangyarihan. Dahil sa paghihinala, lumapit siya at hinarap ito. Nagpakilala ang lalaki bilang si Bloodworth. Nagtatrabaho siya bilang coroner dahil palagi siyang nakikipag-ugnayan sa mga patay. Nakakita na siya ng mga ganitong bagay dati. Ipinaliwanag niya na ang mga nakaligtas sa mga sakuna ay palaging namamatay sa mga kakaibang aksidente. Naniniwala si Bloodworth na iisa lang ang paraan para dayin ang kamatayan. May ibang taong kailangang mamatay para sa'yo. Sandali lang. Pumapatay tayo ng tao. Nakukuha natin ang buhay nila. Mabilis niyang idinagdag na hindi siya ang gumawa ng mga patakaran. Siya lang ang tagalinis. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Ngunit dahil sa dami ng mga katrabahong sunod-sunod na namamatay, hindi nila maaaring balewalain ang kanyang mga salita. Doon naalala ni Sam ang isang bagay. Sa kanyang panaginip, hindi namatay si Molly. Nakaligtas siya at nakatakas. Nagalit si Peter nang marinig niya ito.
Bakit unang namatay ang kanyang kasintahang si Candace habang si Molly ay nabuhay hanggang sa huli? Pumasok si Nathan at sinubukang pakalmayan si Peter, ngunit ang kalungkutan ng pagkawala ni Candace at ang pressure na maging susunod sa listahan ay nagtulak na kay Peter sa kabaliwan. Gayunpaman, wala silang oras para harapin siya. Kailangan nilang babalaan ang iba. Sa sandaling iyon, dumating na si Olivia sa ospital para sumailalim sa laser surgery para sa kanyang nearsightedness.